Wala pa ngang sahod pero kumain na naman kami ni Bubo sa Unlimited Seafood. Hello guys! Ako nga pala si Shane, factory worker dito sa Taiwan. Parang pamilyar nga ang video na ito dahil kung maaalala nyo nga ay may video na nga ako na ginawa na kumain nga kami ni paring Labubu na pecha di peligro din. At totoo naman talaga yun, wala na nga budget, last card na nga kumbaga. At i-all out na nga namin ang natitira naming budget. Ganito nga yung ginagawa namin kapag malapit na yung sahod, mga 4 to 5 days ganern. Tapos magtsatsaga na lang kami ng ilang araw bago dumating yung sahod. At ito na nga, naulit-uli. Inaya nga ako nila Bubu dahil nagkikrave sa seafood. Nagkikrave din ako kaya isasakripisyo na natin ang natitirang kaperahan. Medyo malapit lang pala kaya mabilis lang kami nakarating dito. Dito nga ay madaming mga seafood, tulad na lang ng makikita nyo dito sa video. Hindi ko kasi alam yung ibang tawag sa mga yan dahil ang alam ko lang ay mga hipon, crabs, yung mga ordinaryo ba. Kaya yung alam ko lang yung sasabihin ko. Gaya ng hipon, sugpo, oyster, abalone, tahong, malalaking tulya at madami pa. May mga gulay din at madami pang pagpipilian. Pwede ka din palang mag-add-on, ipuan mo ng lobster. Pero dahil tight na nga ang budget, pass muna. Aasa muna kami sa kung ano ang meron. Sa mga karne naman ay sineserve nila. Depende kung ilan ang gusto ng customer. Ikaw na yung bahalang umorder. Sama na din kasi yon sa mga binayaran. Excited na nga sila Bubu, kaya siya nga ay nagsalang na agad ng unang batch. Magmamadali yarn, gutom na yarn. Pero yung totoo, gutom na rin ako. Dahil gutom na nga ako at kagagaling lang namin sa work, ay kumain na ako agad ng mga pwedeng kainin. Buti na lang may mga luto na, gaya ng adobong pata. Itong sila Bubu nga, ikala mo hindi kumain ng ilang buwan. At ang daming in-order na mga karne. Tapos sasabihin, hindi daw yan yung gusto. Abay, sabi ko, ubusin niya yan at hindi ko siya tutulungan. Nagre-reklamo nga pero halos maubos naman niya. Secret lang natin to guys ha. Ako naman ay nag-i-enjoy na kumain ng sugpo at ito naman talaga ang isa sa mga pinunta ko maliban sa crab na wala daw now. Ang sarap nga ng kain ko at naka 13 peraso nga ako ng malalaki niya. Long takaw, Nag-ice cream na din ako dahil bigla ako naumay kaya kailangan kontrahin. Sayang naman ang tato. Ang babayad namin. Madami din pala dessert dito. May mga prutas, cake, tinapay, at syempre, ang isa sa pinakamahal na ice cream at ang sarap, ang Hajens. Tama ba bigkas ko guys? Ang mahal nga nito sa mga grocery at convenience store. Kaya sinulit ko, nakadalawang balik siguro ako. Mga worth 300 NT siguro. Hala, nagkwenta si auntie. Sila Bubungay, sabi ng sabi na busog na siya. Pero subo naman ang subo. Kala ko ba busog ka na paring Labubu? Dinadaan pa ako sa kwento para hindi halatang nakadami siya. Busog na busog nga kami dyan at pagtingin ko nga ng bill ay 899 NT ang isa. Tapos may service charge pa na 100 NT. Sabi ko nga kay Labubu ay bayaran na niya dahil wala nga akong dalang pera. Sabi nga niya, 1,000 lang yung pera niya. Kawawa naman si paring Labubu. At dito nga natatapos ang budget namin. Ang araw na ito pala. Paglabas nga namin ng restaurant, ay puro tinga-tinga nga ngipin at gilagit ni paring Labubu. Partida, hindi pa nakakain daw ng madami. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na vlogs. Adios!